Hello guys! Good afternoon, good morning, good evening sa iba-ibang lugar sa buong Pilipinas. Sa buong mundo, no guys? Kasi sa Pilipinas, ano na to guys? Ano ng oras? Alas 2 na dito sa Nepal, alas 2. So doon sa Pinas, alas 4, alas 2, alas 3, mga alas 4 na. So ngayon guys, nagmumukbang ako guys ng ito guys ay mee goreng. Kumakain ako ng noodle at sa ngayon kagigising ko lang. Tapos pagkatapos ko kumain ng noodle, mayroon tayong imumukbang na Hershey baked cheese curls. Iyon, ito guys. Sadali lang ano guys. Ito rin ipapakaano ko sa inyo itong napakamahal na cheese curls. Cheese curls, napakamahal ito sa amin dito sa Nepal guys. Ewan ko sa Pinas kung magkano ito, sa Amerika kung magkano ito, hindi ko alam. Pero dito sa amin, napakamahal ito sa Nepal. Okay guys, sandali lang. So kain na muna tayo guys ng mee goreng noodle. Nilagyan ko siya ng sabaw. Kasi mas masarap yung may sabaw. Yung anak ko, kumain na sila. Kumain na silang lahat. Ako na lang hindi kumain guys. Kasi kagigising ko nga lang, no. Yung asawa ko rin, pumasok na sa trabaho niya. Kumain na siyang mag-isa. Bago siya pumasok sa trabaho niya, kumain na siya. So, ako, kagigising ko lang. Ano ng oras? Akala ko alas 12 pa lang, alauna. Alas 2 na pala guys, oh. 1:52 na. Kaya yan. Actually itong mee goreng na to, dapat ang ano nito, ang pagluto nito ay dry, no? Pero mas okay siya pag ano may sabaw din. Napagod kasi ako hapon sa kasasayaw doon sa tids namin. Actually guys, may mga nag-invite din sa akin ng tids, pero sabi ko, itong year na to parang wala akong ganang makipag-tids ba. Yung sa amin, sa ward namin, sa barangay namin, nung isang araw, nung Saturday, may party rin. Hindi ako nag-attend. Alauna hanggang alas 5, hindi rin ako nag-attend. Tapos sa Lions Club, mayroon din kaming party noon sa Lions Club, hindi rin ako nag-attend. Tapos doon sa isa naman sa women's community, hindi rin ako nag-attend. Kasi parang sabi ko, next year na lang ako mag-attend ng mga tids. Kasi every year naman yan dito sa Nepal. Every year yan yung tids na yan. So okay guys, kain muna tayo. So yan na guys. Tapusin ko lang yung noodle natin. Kain tayo. Actually yung tids na yan guys, yung para sa mga babae lang talaga yan. Hindi pwede yung lalaki. At saka today, itong araw na to, yung mga nag-ano kahapon guys, yung mga nag-tids, yung mga baon, hindi lang yung mga iba na nagtitids guys ay today is sila guys, yung fasting nila ngayon. Hindi sila kakain kahit kasi kahapon hanggang madaling araw yun sila kumakain, pero ngayon maghapon naman sila hindi kakain. Yung tubig lang inumin nila. Ang habang mga babae,
Ganun ang ginagawa dito sa Nepal. Nagano kasi yun sila guys. Nagpre-prayer sila para sa kanilang mga asawa na maging maganda yung buhay, bigyan sila ng blessings, yung mga ganong mga bagay na yan. Yung mga devotee ng guys, yung mga devotee ng Hindu, yun ang ginagawa nila, magpa-fasting sila whole day. Sabi nga ng asawa ko kanina, kahit pumunta ka sa paspati ng alas 3, sabi niya, nandoon na yun yung mga babae. Sasayawan, tapos yung hindi kakain, inom lang ng tubig, ganun yun. Fasting nila, fasting. Yung mga babae na may mga asawa, yung mga babae na walang asawa, nagpre-pray sila na yung mga walang asawa naman, nagpre-pray sila na yung mga single, nagpre-pray sila na magkaroon sila ng asawa na mabait, ganon, at saka yung relationship maging maganda, maayos, ganon. So yung may mga asawa naman, nagpre-pray sila para sa husband nila na long life, tapos magkaroon ng magandang buhay, may mga blessings na darating, ganun sila. Mga Hindu yan guys, mga Hindu. Hindi naman, dito sa Nepal, lahat ng mga Hindu, yun ang ginagawa nila. Pero yung mga Buddhist, hindi naman, nakikiswing lang, no? Makisayaw, makitids, ganon. Ganon yun. Katulad sa akin, di ba? Ako rin, Christian naman ako, pero nakikiswing lang tayo sa kanila. Siyempre makibagay. Diba? Makiisa, makibagay. Yun lang. Walang magdi-discriminate ka, hindi pwede yun. Not allowed. No? Makibagay ka, makisaya, makikain, bumayad ka sa pag-celebrate. Kasi dito guys, yung tids dito, depende sa hotel na venue kung magkano yung babayaran. Ganon yun. Tapos may 1,500, may 2,000, depende. Yun, di ba? Kung may mga sponsor, doon kayo sa magagandang hotel kung may sponsor. Kung wala, doon kayo sa mga party palace. Yun. Pero masaya naman kasi, actually guys, kung tutuusin, maganda sa mga party palace kasi ang ano naman nila doon, ang sayawan naman talaga, hindi yung talagang kainan na kainan. Yung sayawan, after ng sayawan, yun, kakainan, yun lang naman. Yung nag-invite sa akin, yung mga nag-invite sa akin ng mga Nepali, yung bayad talaga doon, 1,500. Tapos, 1,500 talaga minimum. Pero hindi ako nag-attend kasi itong year na to talaga na, sabi ko, hindi na ako mag-attend. Sabi ko, every year naman yan. Parang sabi ko, palipas muna. So, mayroon naman yung Pilipina na kababayan natin, nag-invite naman siya. Yun. Nag-ano ako, sumali. Kasi linggo yun eh. Linggo. Pag linggo, free ako niyan. So, Monday to Sunday, free ako. Pag Saturday, hindi maaasahan na sasali talaga ako kasi nandito yung asawa ko. Ayaw ko naman ako lang mag-isa rin magpaka-happy minsan, di ba? Sa stage na yan, sabi ko, hindi ako sumama at hindi rin ako sumasali. Sinasabi ko na lang sa mga kababayan natin na Nepali na sorry, hindi ako makaka-attend kasi may pag Sabado, sabi ko, hindi ako available. Ganon. So, kahit nga yung sa ward namin, free yun sa Party Palace yun, free. Hindi rin ako umatin. Kasi Saturday rin yun eh. Sabi nga, dalhin mo lahat yung pamilya ko. Sabi ko, ayaw naman ng anak ko, ayaw ng pamangkin ko. So, ba't ako pupunta doon? Kahit free yun, hindi rin ako sumali. Sa Party Palace, malapit nga lang dito sa amin eh. Walking distance lang mga 2 to 3 minutes. Hindi rin ako sumali guys. Okay, ngayon magmumukbang tayo ng cheese curls. Okay guys?
So, ito yung cheese curls natin. Nandito yung ball. Buksan natin kung ano ang lasa nito. Okay. Alam nyo guys, yung cheese curls na to, hindi po ito sponsor, no? This is not a sponsor. Naku-curious lang kasi ako ito eh. Dito sa Nepal guys, ay napakamahal nito. 700 rupees. So, 700 rupees ito lang. So, magkano na yun? $5? $6. Sabihin natin dollars, no guys. Kung i-compare na to, mga $6 to $7 na to. $6 to $7, ah. Hindi ko alam sa Amerika magkano. Mga taga-Amerika dyan ng mga Pilipina, comment down below. So, yan, oh. Di ba? Sabi ko, ano bang cheese curl na ito na napakamahal? Ito na guys, i-reveal na natin ang baked cheese curls. So, oven baked with real cheese. Family made in the USA. Oh, di ba guys? Nakakain na rin tayo ng Hershey from the USA. Di ba? Ang mahal ba ang laban nito? 700. Diyos ko, mayo. Ayan siya guys. Mukbang. Ako lang mag-isa mag-mukbang dito. Yung anak ko kasi naliligo. So, ayan, ganyan. Marami siya guys. At saka meron pa dito. Siguro, yan, may kalahati pa siya dito sa loob, no? Hindi ko naman ito maubos. So, ilagay ko lang dito. So, let's taste itong Hershey na to na cheaper Hershey. Okay? Kung anong lasa niya. Hershey Baked Cheese Curls. Tikman natin ang lasa niya guys. Kung ano. Masarap din siya. Maano siya guys, maalat-alat lang ng konti. Salties ng konti. Kaunti lang. Pero masarap siya dahil maraming cheese. Hindi ko alam kung mayroon to sa Pilipinas guys. Hindi ko alam magkano yung presyo kung mayroon man. Sarap niya. Para siyang ano, yung cheese curl sa atin, yung blue yung packet na ganito. Ang sarap niya. Kaso yung sa atin matamis siya. Dito, ito naman to, maano siya. May saltiness siya. Hindi ko alam kasi para sa akin saltiness siya. Masarap siya. Papa, ang lalaki pa niya yan. Masarap tong kainin pag ano guys, pag manonood ka ng mga movies, kahit sa YouTube, manonood ka, ikaw lang mag-isa, sarap niyang papakain. Tapos kailangan may tubig ka palagi dyan sa harapan mo. Kasi, may pagkaano nga siya saltiness. Meron pa nito yung ano guys, yung blue yung kulay. Yung blue yung kulay niya nito, mayroon din. So, hintayin natin sa batbatin ni baka may buy one get one free. Mayroon nito baka may buy one get one free guys. Tingnan ko sa batbatin ni kasi ang expiry date niya guys ay September 25. Itong year na, itong month na to, may expire na siya. September 25, 2023. So, ano na ngayon? 18. So, puntahan ko sa batbatin ni baka may buy one get one free o kaya 50%. So, kung 50%, katulad nito 700, no? Dito. So, pag mag 50%, kukuha tayo ng dalawa para maging 700. Diba? O kaya, ganun din naman buy one get one free, ganun din. 350 pa rin yung isa nito. So, kung hindi pa siya magiging expire date,
ang halaga nito ay 700. Diba? Mag-check ako sa Batpati ni baka may buy one get one free na ganito kasi masarap siya. At saka ganito ang lalaki. Alam nyo guys, yung mga karamihan na pagkain dito sa Nepal, galing ng India. Kasi, ang mahal kasi magpaano ng mga pagkain guys, yung magpa-import. Diba? Import yun eh. Kami ng anak ko, kami lang dalawa, maubos namin to. So, yun na nga guys, no? Yung mga biscuit dito guys sa Nepal, karamihan galing ng India. Nakakasawa na rin actually magbili ng mga biscuit kasi yung mga imported na mga biscuit, mayroon dito mga imported na biscuit sa Nepal. Mahal lang talaga. Pato lang may biscuit na galing ng UK. Kaunting piraso lang guys, ang mahal-mahal. May mga biscuit na galing ng ibang bansa pero minsan titingnan mo na lang kasi yung presyo mahal. Minsan tumikim-tikim naman ako. Napakakuripot ko no. Minsan sinasabi ko kasi, mahal naman ang biskuit na yan. Kakain na lang ako sa labas. Dami naman dito. At saka minsan guys, yung mga biskuit na galing ng India rin nakakasawa ka. Mari biscuit, ano-anong mga biscuit, nako. Hindi katulad sa atin. Ang daming mga biskuit na pagpipilian mo, Diyos mio. No guys? Ang dami. Ang daming mga biskuit. Punta ka sa ibang bansa, ang daming mga biskuit na pagpipilian mo, mga ganito, mga cheese curls, kung ano-anong mga chips na ganito guys, no? Sa atin, dami mapagpipilian mo. Dito sa Nepal, yung galing ng India. Tapos spicy. Spicy yung iba. Parang ayaw mo rin kumain. Yung noong panahon guys, yung mga year 2000, mayroon mga Pilipino po dito kasi may nagtitinda noon. Nakakapagpadala ng galing ng yung mga Magnolia, yung mga juice, yung mga nakapacket. Ngayon wala na guys kasi nagmamahal na ang tax. At saka mahirap magpa-import talaga. Galing ng Pinas sa punta dito kasi magagaling pa yun ng India eh. Tapos pupunta ka pa doon, kukunin mo yung mga bagahe mo, tapos magbabayad ka ng mga tax, ang mahal. Wala kasing sa Nepal, walang sea. River lang meron. Ayan, okay guys, mahaba ng ating video. Bye bye, see you. Hindi ko to maubos, mamaya na. Bye. Thank you for watching. So guys, kung magkano to doon sa Pilipinas, i-comment nyo na lang down below ha. Tapos doon sa Amerika, kung magkano yung presyo, i-comment nyo lang dyan. Kasi dito sa amin sa Nepal, this is 700 rupees. So, ang $1, 700 rupees no. So, yung $1 guys is equivalent to 100 rupees. 100 rupees no, ang $1. So, it cost this one na mga 7 or $6. Okay guys? This is $6 or $7. So, sa atin naman, sa peso, it cost around 300 pesos. Sa peso natin, this is cost 300 peso.
Kasi double yung presyo guys. Mas maliit yung pera ng Nepal. Mas malaki ang peso. So, ang 1 peso sa atin guys, dito sa Nepal is equivalent to 2 rupees. 2 rupees 50 paisa. Ganun guys, 250. So, sa atin, nagko-cost ito ng mga, sa atin guys ha, sa ano ko lang, sa pagkwenta ko, nagkakahalaga ito ng 300 pesos. 300 pesos, ganun guys. Pero, malaki naman siya eh. Ano siya eh, 184 grams. So, di ba? Ito, may kalahati pa dito. Nandito pa ako. So, okay guys. Bye-bye. See you.